Genesis chapter 26. Tumira si Isaac sa Gerar. Nagkaroon ulit ng taggutom sa lupain. Iba pa ito sa taggutom nung panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaac sa Gerar, isang lugar na sakop ni Abimelech na hari ng mga Philistines. Nagpakita si Lord kay Isaac at sinabi, "Huwag kang pumunta sa Egypt. Magstay ka lang dito kung saan ko sinabi. Dito ka muna tumira. Sasamahan kita at ibe-bless. Ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito sa iyo at sa magiging lahi mo. Tutuparin ko ang pangako ko sa tatay mong si Abraham. Pararamihin ko ang magiging lahi mo. Singdami ng mga stars sa langit at ibibigay ko sa kanila lahat ng lupang ito. Dahil binless ko ang lahi mo, hihingin ng lahat ng bansa na i-bless ko sila. Ibe-bless kita kasi sinunod ako ni Abraham at ginawa niya ang lahat ng sinabi ko, yung mga utos, instructions, at mga tinuro ko." So nagstay nga si Isaac sa Gerar. Napakaganda ni Rebecca. Kaya pag tinatanong ng mga taga roon kung kaano-ano niya ito, ang sinasagot niya, "Kapatid ko siya." Takot siyang sabihin na asawa niya si Rebecca. Kasi baka daw patayin siya ng mga tao para makuha si Rebecca. Minsan, nung matagal-tagal na silang nakatira doon, napatingin si King Abimelech sa labas ng bintana niya at nakita niyang yakap-yakap ni Isaac si Rebecca. Kaya pinatawag ni Abimelech si Isaac at sabi niya, "So, asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing kapatid mo siya?" Sabi ni Isaac, "Iniisip ko kasi, baka may pumatay sa akin pag sinabi kong asawa ko siya." Sabi ni Abimelech, "Bakit mo ito ginawa sa amin? Kung ginalaw pala siya ng isang taga rito, edi nagkasala pa kami dahil sa kagagawan mo." So winarningan ni Abimelech ang lahat ng mga tao. Papatayin ng sino mang manakit sa mag-asawang ito. Habang nakatira si Isaac sa lugar na yon, nagtanim siya. Nung taon ding yon, nakapag-harvest ng 100 times ng tanim niya. Kasi binless siya ni Lord. Yumaman pa siya at nagkaroon ng maraming ari-arian hanggang maging sobrang yaman na niya. Ang dami-dami na niyang mga tupa, kambing, mga baka at mga alipin. Kaya nainggit sa kanya yung mga Philistines. Kaya naman, pinabunan nila ng lupa yung mga balon na hinukay ng mga alipin ng tatay niyang si Abraham nung nabubuhay pa ito. Tapos, sinabi ni Abimelech kay Isaac, "Umalis ka na dito. Masyado ka ng powerful kesa sa amin." Umalis nga si Isaac at tumira sa Gerar Valley at doon na muna siya nagstay. Pinahukay ulit ni Isaac yung mga balong hinukay nung time ni Abraham na tinabunan ng mga Philistines pagkamatay nito. Kung anong pangalan ng tatay niya sa mga balon, yun na din ang tinawag niya doon. Isang araw, naghukay ang mga tauhan ni Isaac ng isang balon sa valley at na-discover nila na malakas ang tubig doon. Nakipag-away ang mga shepherds na taga-Gerar sa mga shepherd ni Isaac. Sabi nila, "Amin ang tubig na yan." so tinawag ni Isaac na balon ng pag-aaway ang balong yon. Kasi inaway sila doon ng mga taga roon. Humukay ulit ang mga tauhan ni Isaac ng isa pang balon at pinag-awayan na naman nila yon. Kaya tinawag ngayong balon ng alitan. Lumipat ulit si Isaac at nakahukay ng isa pang balon. Hindi pinag-awayan ng balong yun, kaya tinawag yun na balon ng kalayaan. Kasi sabi niya, "Ngayon, malaya na tayong pinapatira ni Lord sa lupaing ito at yayaman tayo dito." Umalis si Isaac doon at nagpunta sa Beersheba. Nung gabing yun, nagpakita si Lord sa kanya at sinabi, "Ako ang Diyos ng tatay mong si Abraham. Huwag kang matakot, kasi kasama mo ko. Ibe-bless kita at pararamihin ko ang magiging lahi mo. Kasi pangako ko yun sa servant kong si Abraham." Gumawa si Isaac ng altar doon at nag-worship siya kay Lord. Nagkampo siya sa lugar na yon at naghukay ulit ang mga tauhan niya ng balon. Ang agreement ni na Isaac at Abimelech. Pinuntahan ni King Abimelech si Isaac. Galing siyang Gerar at kasama niya ang advisor niyang si Ahuzat.
at si Pikol na commander ng army niya. Tinanong ni Isaac, "Anong ginagawa niyo dito? Di ba ayaw niyo sa akin? Pinaalis niyo pa nga ako sa lugar niyo." Sumagot sila, Alam na namin ngayon na tinutulungan ka ni Lord. Kaya naisip namin, dapat magkaroon tayo ng kasunduan. Mangako ka sa amin na hindi mo kami gagawa ng masama kung paanong di ka namin sinaktan noon. Naging mabait kami sa iyo at tahimik ka rin naming pinaalis. At ngayon, binibless ka nga ni Lord. Naghanda si Isaac ng maraming pagkain para sa kanila. Tapos kumain sila at nag-inuman. Maaga silang gumising kinabukasan at sumumpa sa isa't isa. Naging magkaibigan sila. Tapos, pinauwi na ni Isaac sina Abimelech. Nung araw ding yon, dumating ang mga tauhan ni Isaac at binalita nilang may tubig sa balong hinukay nila. Tinawag yun ni Isaac na balon ng sumpaan. Kaya hanggang ngayon, Beersheba ang pangalan ng city na yon. Mga asawa ni Esau. Nung 40 years old na si Esau, nag-asawa siya ng 2 Hittite na babae. Si Judith na anak ni Beri at si Basemat na anak ni Aaron. Dahil sa kanila, naging miserable ang buhay ng mag-asawang Isaac at Rebecca.